ano ba yung financial literacy? Okay, so i-define muna natin para mas maintindihan natin ano ba to, ano bang kahalagahan nito, no? Madalas natin itong naririnig pero marami sa atin hindi nga masyadong naintindihan to, lalo na sa Pilipinas. Na later may ipapakita akong statistics na talagang obvious naman, no? We are left behind in terms of financial literacy. So by definition, ito yung possession of knowledge and skills that allow an individual to make an informed and effective decision with all of their financial resources. So, financial literacy is, you know, by definition, itong from Wikipedia, is having first the knowledge and skills to make an informed decision. Pagdating sa kaperahan, paano ka nagdidesisyon? So, napakahalaga na may alam ka at napakahalaga na may skills ka, no? Sa atin, given na sa stock market tayo, so majority sa atin alam paano gamitin yung pera natin effectively. But again, yung financial literacy, malawak ito eh. Kaya natin ito pag-uusapan ngayon, no? Another definition is the ability to use knowledge and skills. Kung mapapansin niyo yung word na knowledge and skills pagdating sa definition ng financial literacy, both terms goes hand in hand together. Ibig sabihin, it's not enough na may knowledge ka about financial literacy. Dapat meron ka rin corresponding skills kasi i-apply mo yan eh. Okay? To manage financial resources effectively for a lifetime of financial well-being. So, buong buhay mo gagawin ito. No? Yung financial literacy, ideally, from the time na you know, na nag-aaral ka pa lang, nagtatrabaho ka, hanggang sa, you know, pagtanda mo. Okay? So, meron akong hina-highlight dito sa, ano natin, sa slide na to. Gusto kong i-highlight yung self-motivation eh. Yung financial literacy, no? Tulad ng sabi ko kanina, it should come naturally, no? Depende sa influensya ng pamilya mo, depende sa nakagisnan mo, or kung hindi mo naman nakagisnan sa pamilya mo, dapat magsimula yan sa'yo kasi obviously marami sa atin galing sa kahirapan. Hindi naman tayo pinanganak na mayaman eh. So ano yung motivation natin? Kadalasan iangat yung sarili natin at pamilya natin sa kahirapan. Kaya number 1 yan eh. Diyan mag-uumpisa lahat. So, pagka motivated ka, syempre, dyan ka na mag-aaral na mabuti, mag-aanap ka ng trabaho. Wala tayong choice eh. Hindi naman tayo pinanganak ng mayaman. Swerte yung mga pinanganak ng mayaman, ikukontinue lang nila yung business. May pang-capital sila, paano kung hindi? Wala kang ibang way kung hindi mag-aaral mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Yan ang stepping stone nating lahat eh. Pagdating yung time na talagang nakasave ka na at marami ka ng pera, dyan ka na mag-iisip paano ka magiging businessman, etc. No? So, yung importante dito is yung aspeto ng budget and planning na pag-uusapan natin later. No? Paano mo ibabudget yung pera mo, yung konsepto ng budgeting, yung konsepto ng planning. Meron kang ganitong sweldo, okay? At may ibang sources of income ka, paano mo binabudget yung expenses and cost and expenses mo? Paano mo ina-identify yung fixed and variable? Baka naman marami kang incidental expenses na hindi naman kasama ng budget, biglang napasama doon sa gastos mo. Yan ang weakness natin karamihan sa ating mga Pilipino eh. Yung wala tayong budgeting. Kaya marami sa atin, mas malaki ang gastos kaysa kinikita. Kaya nga, nagkakanda, utang-utang tayo. No, meron tayong mga unnecessary expenses na hindi naman part ng budget, pero for the sake of we want it and not necessarily we need it, na-over budget tayo. So, yung konsepto about budgeting, yung financial budgeting, napaka-importante and everyone needs to know that. No? So, consumption, ano ba, paano ka gumagastos, ano ba yung habit mo, marami kang nakasanayan. Hindi naman masamang mag-Starbucks kung meron kang means to do so. Pero kung sobra-sobra na at medyo, you know, yung leisure na, cost and expenses needs to be controlled at some point eh. Marami tayong meron akong babanggitin mamaya yung ideal correlation ng expenses mo doon sa cash flow mo. No? Na alam ko, tatatak sa inyo yun. Debt administration, marami tayo, hindi naman may iwasan yung magkakaroon tayo ng utang sa buhay natin. So, ang tanong dyan, paano mo hinahandle yon? Baka gumagamit ka ng credit card and nami-misuse mo. So, yan yung mga
red flag, yung mga mga points to consider dito sa slide pa lang na to, ha. Yung savings, are you saving enough? Or baka naman puro save ka lang, hindi mo ini-invest, natutulog lang yung pera mo sa bangko. Baka naman sobra-sobra yung savings mo, hindi mo nagagamit to, provide additional income in your end. No? Worst case scenario kung wala kang savings at wala kang emergency fund na pag-uusapan natin mamaya. Risk management, are you protecting yourself from impending risk? Paano kung nawalan ka ng trabaho? Meron ka bang emergency fund? No, yan yung mga katanungan na pag-uusapan natin mamaya. Investment, obviously marami sa atin meron ito. Kaya lang ang tanong, kumikita ba? Baka lugi. Yan yung may mga katanungan. Hindi ibig sabihin na may investment ka is financially literate ka na. Baka mamaya, naka-invest ka nga, hindi mo naman alam i-handle yung investment mo. So, hindi pa rin ikaw talaga qualified to being a financially literate. So, ano yan level by level Hindi mo pwedeng sabihin, may savings ka, may investment ka, but kamusta naman? Anong performance? Baka save ka ng save, pero hindi mo naman alam saan malalagay ang pera mo. Nilagay mo rin ng pera mo, portion of your savings and investment, pero nalugi naman. Diba? Maraming areas for improvement, no? Retirement plans and insurances, napaka-importante nito ngayon, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Ikaw ba insured ka? Kung ikaw breadwinner ka sa mga panahon ngayon, insurance is not just an option. It is a must, lalo na kung breadwinner ka. No? So, retirement, are you planning for retirement? Na ito yung mga kategory ng financial literacy na dapat ma-assess mo sa sarili mo. Yung 1 to 8 na yan, ma-assess mo na sarili mo dyan. Am I financially literate at this point? Considering itong 8 ito, na intro pa lang ito, no? Pag-uusapan pa natin yan later in a more detailed manner. Ngayon, ito yung medyo unfortunate na situation kasi nga kinagis na natin na to no, na may kultura tayo mga Pilipino na masiyahin tayo, sumobra naman, pero sumusobra yung gastos natin. Marami tayong incidental expenses, katulad na lang pag magpapasko, may 13 man tayo pero nauubos din natin agad. Paano may tradition tayong ganun Yung konsepto ng saving and investing wala sa atin. Yung retirement wala Kaya tinan nyo, 25% yung financially literate sa atin. According to latest survey to, huling-huli tayo. Kumbaga parang, kaya nga hindi nakakapagtaka, less than 1% or approximately 1% lang ang nasa stock market. Paano nga? No? Unang-una, walang pang-invest dahil puro utang, puro gastos. May pang-invest, takot namang mag-take ng risk. So kaya yung financial literacy law na yan, dapat talagang matuloy na, nasa Congress na, and mahaba-haba pang proseso ito, no? Bago tayo mag-level up dun sa mga katulad ng mga western countries na yan, na ang taas ng financial literacy nila, katulad sa US and Canada. Pero may observation kasi dyan, bakit ganun kataas? Kasi yung mga developed na countries and may advanced economy, sila yung nahandun sa top 10, no? Pero hindi ibig sabihin na mayaman ng isang bansa is lahat sa kanila financially literate, kasi walang clear correlation between poverty and financial literacy. May mga mahihirap na bansa, hindi naman ganun kataas yung hindi naman ganun kababa yung financial literacy nila. So which means poor people are not necessarily financially literate and neither are rich people. So walang correlation. No, it's just so happen na mataas yung financial literacy ng mga bansa na to, most probably yung kanilang culture, no? Yung kanilang yung kanilang upbringing, yung kanilang mga batas pagdating sa financial literacy, na encourage nila yung mga tao mag-save, mag-invest, no? At a very young age, meron na sila probably may mga curriculum na at the early stage nung education nila. So something like that, kaya napaka-importante talaga ng financial literacy law sa isang bansa, lalo na sa katulad natin na ang baba, di ba? 25% ng adult natin na may financial literacy. Ngayon, ano ba yung mga indicator para ma-determine kung ikaw ba'y financially literate? Pinag-uusapan natin to kasi yung basic napaka-importante, no? Unang-una, yung financial knowledge. Katulad nung napag-usapan natin kanina, ikaw ba, alam mo paano budgetin ang pera mo?
Alam mo ba kung meron ka bang meron ka bang idea, meron ka bang basic knowledge paano i-manage ang pera mo? Kasi nabanggit ko nga kanina, no, dito sa slide na to, it's not about having lots of money, it's knowing how to manage it. Kung wala kang knowledge to manage it, for example, ang laki ng sweldo mo, hindi mo alam paano manage yun, di ang laki rin ng gastos mo. Napapansin nyo ba yung gano'n na, let's say, nasa corporate, nagle-level up din yung lifestyle, naging vice president, naging CEO, naging executive, pero baon sa utang. Bakit? Nag-level up masyado yung lifestyle. Kumuha ng malaking bahay na hinuhulugan niya, kumuha ng magagarang kotse, may mga ganon. No? So, hindi ibig sabihin na marami kang pera is, you know, yun yung gusto kong bigyan ng diin eh. Hindi sapat na marami kang pera kung hindi mo rin kayang i-manage yun because wala kang knowledge to do so. Kaya importante, as you increase your source of income, yung appropriate knowledge, na-attain mo na. No? Napansin nyo ba yung mga nananalo bigla sa loto, di ba? Yun yung sinasabing hindi sapat yung marami kang pera. Importante paano mo i-manage yun. Nanalo sa loto pero after a couple of months, wala na. Yung iba naman, napagkakasya, natitipid yung kung ano yung meron sila, napapalago nila. Katulad last year, di ba, nag-umpisa ang pandemic, marami nag-resign nawala ng trabaho, may kakarampot na nakuha, separation pay, pero nagamit nila yon sa negosyo, napalaki nila. Maraming startup last year na naging successful, na nasa magandang sitwasyon na ngayon. So, ibig sabihin talaga yung knowledge, napaka-importante. Napakagandang investment yan, no? Sa sarili mo. Lalo na pagdating sa financial literacy. A second indicator ng financial literacy is yung behavior mo, yung action mo. Marami sa atin, gastador. Marami sa atin, pag may bagong technology, bagong phone, gusto updated. Marami akong kilalang ganyan. Pero nangungutang, no, bago ang phone, bago yung damit, bago sapatos, lahat bago, sasakyan. Because ang kultura natin is more on, mas concerned tayo doon sa tinatawag na social status rather than yung financial security, 'di ba? Mas gusto natin in tayo lagi sa social media right now, bago yung ganito. So, parang mas inuuna natin yung short-term satisfaction, yung permanent, you know, ng mga bagay rather than yung mga long-term at sustainable ng mga bagay katulad ng retirement. Marami sa atin walang mga retirement and savings investment. Mas marami sa atin yung mga gastador nga, yung mga bago gadget, bili ng bili. So, pag-uusapan pa natin yan. So, kung ikaw, may kakilala kang ganun, o wag naman sanang ikaw, baka mamaya may behavior kang ganun, better change it. No? Kasi hindi nga magandang sign yon na may ganun kang behavior. Again, hindi sa dami ng pera yan. Napaka-importante paano mo minamanage yung pera mo. Malakas kang ang kumita, malakas ka rin gumastos. So, nababaliwala rin. See? Diba? Financial attitude. Ano ba yung opinion mo pagdating sa pera? Baka mamaya ang attitude mo is, we can only live once. No? So, kaya enjoyin na natin ang pera natin. Pag nawala tayo, hindi natin mabibit-bit yan sa langit. Pero mali yun eh. Hindi lang naman sarili mo ang iintindihin mo, pati yung pwede mong, you know, pag-iwanan yung pamilya mo, yung anak mo, yung magulang mo, di ba? Hindi yan para sa iyo lang eh. So, yung ganong katwiran, yung ganong attitude na, pera ko to, kailangan gastusin ko to, hindi ko madadala din sa langit. Ito is mali. Yung mga ganong attitude, kailangan itama natin yan. Itama natin yung attitude natin pagdating sa pera, na ang pera, ideally, kung ano man yung sinisave at ini-invest natin, can sustain or even outlive us. No? Better nga, makakapag-provide ng magandang future sa pamilya natin, even to the third generation. Yung Chinese mindset, napakaganda ng mindset nila. Bakit ganon? Bakit ang ganda bakit very stable ang mga pamilya ng mga Chinese? Kasi ganon ang mindset nila pagdating sa pera. Ganon ang attitude nila. So, di ba dapat i-adapt din natin? Yun din yung something na ilulook up natin. Kaya marami akong mga Chinese na mga kaibigan. In fact, yung wife ko is a Chinese-Filipino. Kasi nga, ganun ko minahal yung kultura, yung attitude nila. Even in doing business, no? Ganun din ako mag-isip. Pag parang Chinese na, okay, hindi baling konti lang.
Hindi baling mura lang ang charge mo, ang habol mo is marami kang matulungan, yung quantity. Parang gano'n ang mindset ng mga Chinese eh. Inuuna yung makakabuti sa kapwa. Gano'n eh. Hindi tayo katulad nung agresibo tayo na katulad ng mga ordinaryong Pilipino na ang gusto magkapera agad, malaki agad. Something like that, di ba? So yung attitude, opinion, napaka-importante yan para ihubog mo kung ano yung magiging estado mo sa buhay. Kaya itong financial literacy indicator na to napaka-importante. Una sa knowledge, dapat itong tatlo na to should coincide with each other. Meron kang appropriate knowledge, meron kang appropriate attitude and opinion pagdating sa financials, and meron kang right behavior and action. Dapat yung tatlo na yan magkakoconnecta. Pag may isang sablay dyan, sayang, puzzle yan eh. No? So, tandaan nyo yan. No? Mag-i-invest ka sa financial knowledge mo. Pag-usapan natin, paano mo gagawin? Kailangan yung attitude mo, itama mo pagdating sa pera. At most importantly, yung behavior mo. I-revisit mo yan. Baka mamaya may mga mali kang ginagawa. Nagre-reklamo ka, kulang ang kita mo. Nagre-reklamo ka, marami utang mo. Bakit? Baka naman yung expenses mo sobra-sobra dun sa kinikita mo. Okay? Kaya naman, ito yung tatlong principle ng financial literacy na talagang tatatak sa inyong lahat eh. Number 1 na yung spend less than you can make. No, maraming tatamaan nito kasi ganyan nga tayo eh. May rule na tinatawag na basic, no? Sa US ito eh, no, yung 50, 20, 30. Ano ibig sabihin niyan? Yung paycheck mo, no, basic rule is 50% essentials, yung mga pagkain, renta, electricity, education, etc. Yung mga base essential. 20% savings, 30% yung mga wants mo. No, yung mga talagang hindi naman needs pero kailangan bumili ng damit, kailangan mong bumili ng ganito. But for me, ito naman suggestion ko lang kasi ito yung ginagawa ko. But if you can make 50% or even higher pa nga eh. Oh, pag-uusapan natin paano natin gagawin yan mamaya on savings on investments, no? A portion nung kinikita mo total kaya nga I'm encouraging everybody to have multiple source of income. No, mortal sin yung you are only relying on single source of income. If you are relying on salary alone, then you are in the next step to becoming broke as soon as you lose your job. No, so never depend on single source of income. Again, if you can make 50% on savings, kasi dito yung basic rule is 20% savings, diba parang ang liit eh. Sa akin, at least 50% or higher, lahat ng total kita mo sa savings investment, 30% sa index essentials, and 20% lang sa wants. The better. Sa akin. Pwede nyo pang i-twist yan, pero para sa akin, sagad na to. No? Kumbaga parang yung 50% ng kinikita mo, i-save mo at i-invest mo. Tapos, the rest, mahati mo na sa essential and wants. Napag-usapan natin, ito napag-usapan na natin to. Alam nyo bang yung mga essentials? Ito ang best practices natin na sinabi ko na rin sa inyo. Yung essentials, kaysa kukunin nyo doon sa total, regular income nyo, alam nyo bang, sa ginagawa natin, di ba? Di ba yung 50% sinisave at invest natin? Yung kita nun, no? Katulad ng mga regular na kinikita natin pagka nag-trade tayo, nag-i-invest tayo, yung kita nun will take care of our essentials. Di ba? Like grocery, yung mga pagbayad natin sa fixed cost. See, yung strategy natin pagdating sa pera. Therefore, mas lumataas pa yung ability natin to save and invest. Kasi yung pera natin nagmo-multiply and it's literally, your money works for us to take care of our essentials. And kung meron man din tayo mga wants na equivalent to ideally 20%, it can also be provided by dun sa income ng ating investment. So therefore, kaya nga isagad pa ng 70%, pero depende na yun kung gaano ka gagaling mag-manage ng pera. Okay? Sample lang yun, pwede nyo pang matwist yan. For me, yan yung ginagawa ko, no? So, standard ko yan. Okay? Pero pag-uusapan natin later kasi nga, napaka-ideal na marami kang iniisip talaga na how can I increase my source of income? Kahit na sabihin mong you have multiple sources of income, never ever became complacent. In layman's term, huwag kang magpapakakampante kasi anytime pwedeng mawala yung isa dyan eh. Okay? Remember, the average millionaire, no? Ito yung may kasabihang, the average millionaire has
have 7 sources of income. Imagine 7 sources of income, average millionaire sa US, ha? Sa Philippines, pwede nating i-apply yon, pero kung makaka-focus ka on certain lucrative sources, pwede na siguro yung mga 3 to 5. Kasi mahirap din naman i-manage, eh, no? So start from 2 to 3 and then it depends on your time management and current skills and knowledge. Okay? Second principle is make your money work for you. Ito na yung ginagawa natin. 'Di ba? Ang combination kasi ng make money work for you sa case natin, 'di ba? We are trading and investing our money. It's a combination of active and passive. Yung portion ng active is doon allocated doon sa planning natin, execution. Yung passive naman, kapag kumikita na yung pera natin, mag-set na lang tayo ng, magse-set na lang tayo ng GTC, and then masesell automatically. So, in a way, parang passive na yun eh, no? In-automate mo na, yung pera mo works for you. Okay? So, marami pa tayong pag-uusapan about money works for you pag nasan doon na tayo sa slide ng building your passive income, na napaka-interesting din ng topic yon. Pangatlo is prepare for the unexpected. Sa buhay, maraming unexpected eh. So, importante yung insurance, importante yung may emergency fund, importante yung handa ka at handa ang pamilya mo sa pwedeng mangyari. Lalo na kung breadwinner ka. Okay? Napaka-importante na kinukonsider yan kasi why? Useless din lahat ng pinagagagawa mo. Kung nag-ibong ka, dami mong pera, dami mong investment, tapos wala ka namang backup plan. Sino mag-handle ng investment mo kapag, wag naman sanang mangyari na nawala ka? Sino ang magta-take over niyan? So, dapat may mga backup plan ka. Always prepare for the unexpected. Whether worst case scenario or best case scenario, dapat may plano ka. It's part of the principle of financial literacy. Kaya nga, kinukonsider yung mga insurance, no? Why? Marami kang napundar na properties. Mayaman ka, marami kang investment. Nakalimutan mo insurance. Yung pamilya mo, worst case scenario, hindi mo naman na naka-joint account. Eh, ang dami mong properties. Alam mo ba, bago nila makuha yung properties mo or bago malipat sa kanila yon, kung ipapamana mo sa kanila, may tinatawag na real estate tax. Paano kung walang pera yung mga yon? Sino ang magbabayad nun? Paano nila makukuha? Kaya, eto, no, real talk. Maraming mga properties na nabaon na nakuha na lang ng government kasi hindi nabayaran yung real property tax, hindi na nalipat, hindi na nakuha ng magmamana. Worse yun eh. Unless may ginawa silang paraan para may makuha ang buyer. So something like that, yung mga unexpected reality sa buhay, kaya kasama yan sa financial literacy. Lalo na naman kung naka-establish ka na talaga ng wealth mo. Dapat iniisip mo yung mga ganong situation. No? Ano yung 5 components of financial literacy? So, dito may earning, saving, and investing, spending, borrowing, protecting. No? For me, ito yung dalawang gusto kong i-highlight. Focus on earning. Sabi ko nga dito, maximize your earning potential. How? Through creating multiple sources of income. And implement a strategy to take care of everything at the different aspect of your life. Unang-una, yung personal mo. Ikaw yan eh. Yung personal mo, yung health mo, no? Yung insurance, risk management. Kaya hinighlight ko dito sa 5 components na to. Ano yung for me napaka-importante? Kasi if you are earning enough, no? Therefore, you can save and invest more. And then, definitely, if you have the knowledge and skills to earn a lot, therefore it's given na you are controlling your spending already. Bakit ganoon ang effect? Lahat ng pinaghirapan mo, no, whether sa anumang paraan niya na legal, alam mo hindi mo lulustahin niya ng basta-basta eh. So given na 'yon, na kung ikaw kumikita ka ng malaki, alam mo rin paano kontrolin yung spending mo. Otherwise, you are not protecting what you have, no? Kaya nga sa akin, hina-highlight ko yung earning and protecting eh. Kasi the moment na you have the focus on protecting what you create, no? You earn through multiple sources of income, therefore, you are protecting it by spending less.
Para kung ano man yung mga returns nung mga, kung ano man yung pumapasok sa yung pera, mas mamumultiply mo pa, mas magagamit mo pa. Kasi we can control our expenses naman and we can always find a way to, you know, to sustain it. Katulad nung explanation ko kanina, di ba? If major portion of our income ini-invest natin, yung kita nun pwedeng mag-take care nung mga usual expenses natin. So, in a way, yung pinaghirapan mo, hindi mo nagagalaw eh. Di ba? Na ma-maximize mo, na-protect mo. No, tandaan nyo yan. Napaka-importante na na-protect mo kung ano man yung pinaghirapan mo. Kaya nga, ideally, every year, yung network, di ba, napag-usapan natin as early as 2020, na doble mo yan eh. Paano mo dodoblehin yung kung mas malakas kang gumastos? Paano mo dodoblehin yun kung hindi mo alam paano i-invest yung pera mo? No? So yung goal, no? Lagi dapat kang may short and long term goal na later pag-uusapan natin. And then especially yung borrowing kasama rito, why? Kasi kahit na sabihin mong marami kang pera, mangungutang ka pa rin, lalo na kung for business purposes ha. I'm not encouraging everyone to borrow for the sake of leisure or acquiring a depreciating asset. You will only borrow for the sake of funding a business. Why is it ideal to borrow rather than use your hard-earned money to, you know, to take care of the business expenses? It's leveraging eh, no? Umuutang ka sa bangko, no? Because you are using other people's money in return for the interest that you have to pay. But provided, bago ka umutang, siguraduhin mong yung return on investment mas malaki dun sa interest na babayaran mo. So in a way, it's to your own advantage. Why? Nale-leverage mo yung pera na ibang tao while using your own hard-earned money to other purpose. Kaya yung borrowing, yun ang simple explanation ko dyan. For purposes of business and not personal and incidental expenses, dapat you borrow money, you know, in a more practical and more profitable way, not for purposes of leisure and, you know, acquiring depreciable asset. For example, bibili ka ng cellphone, nangungutang ka. Bibili ka ng bahay, mangungutang ka. So depende eh, no? Kadalasan mangungutang pambili ng bahay, di ba? So normal yon. Pero kung makokontrol mo, may ways ka to do it other than borrowing just to buy a house, then think of something. Kasi yung bahay, hindi siya investment eh. Alam naman natin yon, unless papaupahan mo. Yung bahay is, it's a property, but is it a asset generating asset? No. So, in terms of borrowing, i-consider mo rin yung mga ganun unless irerenta mo. For example, ako, yung mga binibili kong konto, of course, through borrowing yon. Paano ginagawang diskarte ko? Pinaparentahan ko. So, yung income nun, yun yung magte-take care doon sa amortization ng loan. Paano ako kumikita doon? Yung property, nag-appreciate ang value. Self-liquidating ang tawag doon. Hindi ko naman pwedeng bilhin yung condo, let's say, for example, 5 million, 7 million, huhugutin ko lahat ng pera ko, ilalagay ko ron. No, it's not effective. Bakit? Long-term ang ang return nun, natali yung pera ko doon. So, ano gagawin ko? Ipapangutang ko sa bangko, tapos yung property na yon, yun ang magbabayad through rental. So, pinag-aaralan yan, may mga strategy na. Paano ako nag-benefit doon? May asset ako, nag-appreciate ang value, nabili ko ng 5 to 7 million, after a couple years, 10 to 12 million. Yun ang kita ko, yun ang return ko without even, you know, incurring huge interest because yun nga, nako-cover ng capital appreciation while yung payment ng loans ko is being shouldered by the rental na pwede ko ring taasan. 'Di ba? So may mga ganong kang i-consider in terms of borrowing na isa sa mga component ng financial literacy, no? Okay? So paano mo na i-assess kung ikaw ba'y financial literate? Ito na, no? Pwede kayong mag-participate, wag mahiya. Do you have an existing personal budget? Are you tracking your expenses, fixed, variable, incidental? For majority of us, it's really hard to track our expenses, but we have to. Kahit sa Excel lang yan, may mga application sa cellphone, paano gagawin yan? Ang importante, mag-umpisa ka kung wala kang personal budget. Why?
Paano mo i-control yung expenses mo kung hindi mo alam kung ano-ano yun? So, mas prone ka dun sa mga unavoidable, yung mga expenses na dapat mo naman pwede palang maiwasan, pero, nagagawa mo na unintentionally. So, it's really important for you to have a personal budget, whether documented man yan or not. Pero mas maganda, instead na nasa isip mo lang, use an Excel, use an application to create a budget. Budget it in itself, you have to identify your fixed and variable cost eh. Ano ba yung kadalasan na gastos natin? Yung grocery. Yung, kung ikaw man nagrenta, kung ikaw man bumabayad ka, obviously bumabayad tayo ng kuryente, tubig, ilalagay mo na sa budget mo yan. Aalamin mo na yan. Budgeting is identifying your fixed and variable cost eh. Para at least mamomonitor mo ito yung budget ko, tapos yung ginastos ko, equal lang dun sa binudget ko. So, the benefit of having a budget, kung sumobra ka dun sa budget mo, yung actual gastos mo, matatag mo na agad, ito hindi naman to part ng budget so there's something wrong. Kumbaga dun na magkakaroon ng, yun na yung way mo to identify na saan ka nagkakaroon ng over-expense and resulting to, incurring debt or etc. No? Kasi nga, hindi naman, kumbaga parang especially kung yung kita mo is sapat-sapat lang dun sa budget mo sa pamilya mo. No? So, are you tracking your expenses, fixed and variable incidental? So, yan yung na mong itanong sa sarili mo. Kasi kung hindi, you have to create a budget and track it. Mahirap sa umpisa, pero para sa'yo din yan eh. No? So, sa akin, ito yung number one kasi lahat naman tayo, ang major concern or problem natin is we are not tracking our expenses. Kaya nga sa ating mga Pilipino, marami sa atin may utang, marami sa atin nagrereklamo, marami sa ating kapos. Bakit? Sobra-sobra kasi yung expenses natin kumpara dun sa kinikita natin. Okay? Do you have an emergency fund that ideally should cover? Yung standard kasi na dinidiscuss in general is 6 months. For me, it should be longer eh. Bakit 6 months lang yung iisipin mo? Ganun ba ka-easy yung buhay mo? Isipin mo, ideally, dapat, kung magse-set ka na rin lang ng emergency fund, dapat medyo longer na. Or make it 12 months or better. Kasi, hindi mo alam. Tulad na ngayon, pandemic, hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos yan eh. So, kung sinet mo yung emergency fund mo na 6 months, yung pandemic hanggang ngayon, more than a year, hindi pa natatapos. Paano kung nawala ng trabaho? Gutom na. Yun yung sinasabi ko noon pa. Na pagdating sa emergency fund, hindi enough yung 6 months. Dapat nga to more than 12 months. Katulad nga ngayon, di ba? So marami sa atin na wala ng trabaho. Paano kung worst case scenario, wala pang emergency fund kahit 1 buwan lang? Kaya tayo ganun eh. Kaya tayo, mga Pilipino nagrereklamo. Biniblame ang government. Di ba? Yan yung culture eh. Biniblame ang government. Umaasa sa government. Bakit hindi ka kasi nag-build ng emergency fund? Marami kasing gastos. Bakit marami kang gastos? Ang dami kong anak eh. You see? You create more responsibility than you supposed to be capable of. Diba? Wala tayo masyadong financial planning, family planning, tapos magrereklamo tayo. Okay? So, napaka-importante nitong emergency fund. Kahit nasabihin mong stable ka or not, you should have it, no? Do you have a retirement plan? So, yung retirement plan, medyo extensive discussion to, pero obviously, yan na yung darating, ito na yung mga aspeto ng pension, di ba? Na ideally, meron kang SSS or yung mga, kung ano pa mang pension plan yan na sa private company mo in-avail, no? So, dapat part yan kasi hindi naman habang buhay makakapagtrabaho tayo eh. Kaya nga, ini-encourage ko kayo na to build your passive income na later, mas pag-uusapan pa natin yan. How much debt did you have? The reason why you have it, leisure ba o business purposes? So, yan na. Marami ng concern dito eh. Yung utang kung kani-kanino, ang daming credit card. Yung credit card is good eh. But if you cannot manage it effectively, then the good can become worse. No? So, yung debt management, yung credit, yung pagkakautang, marami sa atin, hirap.
magbayad ng utang. Bakit? Lalo na pag credit card. Di ba marami nga sa atin nagiging delinquent? Paano? Nauna na satisfy yung wants nila. Gusto nilang bumili ng cellphone, pero nung babayaran na nila yung monthly dues, ayaw na. Interest na lang ang binabayaran hanggang sa malubog sa utang. See? Yung basic na ano ba yung needs and wants mo? Baka mamaya gumamit ka ng credit card because of your want. Gusto mo lang ng bagong iPhone 12 Pro Max. Andyan na yung huhulugan, nagamit mo yung, yung sweldo mo, sapat-sapat lang sa babayaran mo, kumana ka nung iPhone 12 Pro Max na ang monthly, nasa 5,000 to 6,000, patay na, interest na lang ang babayaran mo, penalty. Hanggang sa, nagkabaon-baon ka, marami talaga akong kilalang ganun Yun ang nakakalungkot, no? Again, yun ngang pagdating sa financial literacy, major portion yan is yung behavior no? Marami sa atin, we behave differently, no? We are expending more than what we can make, no? So, yung mga basic na yon na hindi alam niyo yung financial literacy kasi hindi naman tinuturo talaga yan. Wala naman sa curriculum yan, di ba? Kaya may malaking problema ng Pilipinas Ituro man, may problema tayong lahat sa behavior. Di ba? Yan ang mahirap Nasa curriculum man yan, ang tanong, mapapasunod mo ba lahat ng Pilipino? May attitude yan. Mapipigilan mo ba yan bumili ng iPhone 12 Pro Max kung gusto niyan? See? Therefore, yung financial literacy, it can be taught, but the major portion of it is through experience and developing it on your own, no? Yung mararanasan mo mabaon sa utang na lahat naman tayo at some point na i-encounter yan. I myself, no, nung bata-bata pa ako, sapat-sapat na ang sweldo ko, nabaon ako sa utang pero binayaran ko rin yun. Bakit? Wala experience. Di mo naman alam paano ka gumamit ng credit card and then nag-enjoy ka. Siguro that was when I'm still 25, 26. At some point, darating tayo doon. So, yung experience ko, na nahirapan ako magbayad sa utang, kinukulit-kulit ako, hanggang sa binayaran ko na yung credit card ko, it turned out, credit card is not for me, kaya I'm using debit card. No? Kung gagamit man ako ng credit card, yung napaka-importanting bagay lang, and control na control. For that, yung credit rating purposes, okay? Are you regularly saving and investing? Palagay ko naman sa atin, marami ito. No? Ang tanong, are you investing the right way? Are you saving the right way? No, baka naman yung saving mo is a little portion lang nung total income mo. So, you need to make an assessment. Tulad nga ng sabi ko kanina, hindi enough that you are saving and investing para masabing may financial literacy ka. I-assess mo, tama ba yung diskarte mo? No, in terms of saving and investing. Is it based on best practices of saving and investing? Okay? Ano ba yung mga ways to improve your financial literacy? Unang-una, lahat ng bagay pwedeng matutunan, no? You need to invest in yourself, no? Magbasa ka ng mga finance book. Yun sa akin, siguro isa sa mga pwede kong i-recommend sa inyo yung isang book na about rules on wealth, no? Maganda yon. I-share ko later siguro yung book kung sino yung author, pero napakagandang book na yung Rules of Wealth, no? Di ko na ma-remember yung author, i-share ko mamaya, ipopost ko sa River. Napakaganda kasi pagka nagbabasa ka ng mga libro, yung ideas nadadagdagan ka ng idea. Yung mga dati hindi mo alam, nagkakaroon ka by reading books, by studying, by gaining knowledge. Katulad nga nung discussion natin kanina, di ba? You need to have the knowledge first. So, kung ano man yung behavior mo, maitama mo. So, kung ano man yung mali mong attitude, maitama mo. Through gaining knowledge. And how? Through reading books, through listening to podcasts, ang dami niyan. May mga YouTube pa. Seek professional advice if needed. Maraming mga financial consultant dyan. And apply it on a consistent basis. Wag mo lang basta i-acquire yung knowledge. You have to implement it. Create a personal weekly monthly budget to track your income and expense. For me, hindi lang basta expense ang kailangan mong itrack, pati income mo. Bakit? Sir, hindi ko na kailangan itrack yung income ko, pare-pareho naman every 15-30. May problema tayo dyan. Kasi why?
you are relying on single source of income. Sir, kasi meron pa akong kita sa trading. Okay, may second source of income ka. Kaya lang, kamusta naman? Consistent ba yan? Dahil ang advice ko rin, wag din basta-basta magre-rely lang sa trading pagdating doon sa additional source of income, kasi hindi rin naman ganun ka-consistent at ka-sustainable yan eh. Marami tayong dependencies, una na doon sa market environment eh. So in terms of tracking your income, dapat mag-isip ka on how to provide additional source of income. Ideally, mas malaki doon sa sweldo mo. No? So later pag-usapan natin yan, no? Budgeted versus actual, both income and expense. Build an emergency fund, ideally for 2 years. Sa akin, di ba, I'm against doon sa 6 months lang eh. Kasi look at what happened right now. More than 1 year na itong pandemic. Ideally for 2 years worth of your living expenses. In a way, di ba, you are doing what is ideally needs to do. No, in general, sabi nila 6 months lang, pero you're doing it on a more higher level. So therefore, you are increasing your safety. Yun eh, your protection. Na hindi natin masabi kung ano ba yung magiging dahilan para kailanganin mo yung emergency fund. Nawalan ka ng trabaho, may nangyaring di maganda, na wag naman sana mangyari na aksidente sa ganito, ang kasakit. Yung 6 months ba? Kasya ba yun? Baka sa gamot, kulang pa yun. Kaya 2 years talaga ang mindset. For me, sinet ko na yan eh. Ideally nga, yung ibibuild mo, hindi lang fund. It should be wealth that can outlive you. Kaya para sa akin, okay, in standard kasi ang emergency fund, but the right mindset is, why, if you can build a wealth that you can outlive you and can help your loved ones to survive without you, then do so. Wag lang basta 6 months or 2 years, then, you know, it should outlive you. Kaya nga tayo nag-uusap on how to invest in real properties, how to build our wealth, which can ideally outlive us. No, yung mindset natin na up to second, third generation is hindi maghihirap. Di ba yun naman ang goal natin eh. Napagdaanan natin yung hirap. Sabi natin, mahirap maging mahirap. So, wag na nating iparanas doon sa second generation natin. Turuan natin sila. Hindi lang naman din basta tayo, you know, gagawa ng paraan para sa kanila. They should, no, stand on their own feet. Meron tayong na-build for them, something for them, but they need to learn how to sustain it. And the best thing is how to create their own wealth. Huwag lang yung aasa doon sa pinaghirapan natin. See, dapat balanse pa rin eh. Meron kang knowledge na ita-transfer pa rin. For me, that's the best wealth talaga, yung knowledge. Sabi nga ng mga magulang natin, yan yung kayamanan na talagang maipapamana sa atin na hindi mananakaw eh. O edi mas maganda kung may mapapamana ka pa na wealth and sasabayan mo ng knowledge. Kaya yung sa stock market, di ba, napaka-importante na tinuturuan na natin yung mga mahal natin sa buhay. Para alam na rin nila paano ginagawa natin, paano yung proseso, habang ginagawa na sa proseso tayo ng building our wealth, alam na rin nila. So by the time na capable na sila to do something like us, madali na rin sa kanila, di ba? Okay? Create additional sources of income, preferably passive, and effectively control your debt and expenses. Yung pagdating dyan sa passive income, may age bracket akong i-discuss sa inyo. Pero why passive income? Kasi nga, yan yung talagang balang araw, humihina tayo. Balang araw, yung time natin nagiging limited na. No? Yung energy natin. So, for as long as malakas tayo, dapat ang iniisip natin is we are saving, investing, and our money should work harder than us in the future. Again, yung keyword na our money should work harder for us in the future. Kaya nga, how to achieve it? Through passive income. No? Create short and long-term financial goals. Una na yung retirement. For me, siguro yung in general, di ba, retirement sa atin is 60-65 eh. For me, if you can do it at the earlier, the better. For me, retirement is not just stopping from work eh. And then, you know, if you can do it earlier, let's say before 40s, to pursue something you love, while still earning something even more than what you are earning dun sa corporate, then the better, di ba? For me, retirement is
doing what you are passionately love to do. It doesn't necessarily mean na mag-stop ka na mag-work. Okay? Kasi para sa akin, sobrang late na yung 60, 65. Meron ka naman palang talento na pwede mong matutulungan ng ibang mga tao, na pwede ka rin naman maging lucrative by the time na ma-discover mo yun. Then do so. Ba't mo gagawin ng sobrang late pa? Tsaka yung bang 60, 65, may enjoy mo pa ba yung pera nun? Baka puro rayuma ka na, no? So, di ba, come to think of it, no? Parang kailangan nating, we need to get out of the rat race, eh. Bilang extraordinary na mga Pilipino na nasa stock market, kailangan extraordinary na rin tayo mag-isip. Hindi tayo dapat kabilang doon sa rat race na, okay, magtatrabaho habang buhay, magre-retire ng 65. Ano pang may enjoy natin? Ano pang buhay meron tayo kung ganun din lang? 'Di ba? So kung kaya naman natin gawin at the early, total ang dami namang ways to do it, 'di ba? Tulad ngayon, 'di ba, sa digital age, napapansin niyo yung mga gumagawa ng mga social media accounts, active sa YouTube, ang daming way. May mga online, ang dami ngayon eh. Maraming way to retire at the early age and to pursue something you love, no? So you will not compromise yung buhay mo for the sake of, you know, creating a living for your family. Okay? So ano ba yung mga best practices at mga rules na napaka-importanting alamin ninyong lahat, no? Number 1, never make an emotional financial decision. And never ever rely on single source of income. Napaka-basic niyan. Anong ibig ko sabihin doon sa never make an emotional financial decision? Yung kahit sa stock market, di ba? Napaka-applicable niyan. Yung kahit na sa mga major acquisition mo na ito, gusto mong bumili ng ganito. Mali naman pala, nagiging emotional ka kasi gustong-gusto mo, no? Meron akong i-share na isang unforgettable experience pagdating diyan sa emotional financial decision. May kakilala ako na gustong-gusto niyang bilhin yung isang sasakyan. Saka gustuhan niyang bilhin. Kasi nagiging emotional siya eh. Excited siya, gusto niyang bilhin yung sasakyan second hand eh. So, ayaw niya bumili ng brand new, gusto niya second hand kasi mas makaka-save daw siya, no? Kasi ang cash talagang malaki. So, gustong-gusto niya, emotional siya, dadala siya na emotional. Hindi na niya shinik yung sasakyan talaga. Kung nabaha ba, or galing sa aksidente, basta sinunod niya emotion niya na na-excite siya. It turned out, nung binili niya yung sasakyan, unfortunately, may difference siya kasi why? Galing pala ng insurance, total wreck, tapos inayos-ayos lang, and then yung buy and sell, doon niya nakita sa Facebook, binenta sa kanya. Siya naman, emotional, gusto niyang bilhin, meron siyang pera, no, ginamit niya doon sa sasakyan. It turned out, yung sasakyan, total wreck, niremedyohan lang, so eventually, binenta niya ng 50%. See, wag kang gagawa ng desisyon, whether lalong-lalo na kung mag-acquire ka ng, lalong-lalo na if you are making a huge financial decision, yung involved a lot of money, huwag kang masyadong emotional kasi prone ka sa mistake dyan eh. No? Sa stock market, ganun din. Yung mga napopomo, diba? Yung mga napopomo, yung mga natatakot sa volatility. No? So, number 1 rule yan. And again, yung never rely on single source of income. Kung ang income mo ngayon is purely sa employment, you're one step away from being broke. In layman's term, the moment na mawalan ka ng trabaho, pwede kang maghirap ora-orada, lalo na kung wala kang emergency fund. So, hanggat may trabaho ka, blessing yan. Isa ka sa mga fortunate na tao na meron ngayong trabaho sa gitna ng pandemya. Pasalamatan mo, pero wag kang magiging kampante anytime. Pwede mawala yan for some reason. Therefore, gumawa ka ng paraan para mag-build ng other source of income. Ideally nga, mas malaki pa dun sa kinikita mo sa trabaho mo. No? And in terms of retirement or resigning, no? Kasi yung iba nagtatanong sa akin, sir, gusto ko lang mag-resign. Ramdam ko yung hirap nyo eh. Kasi dumating din ako dyan. Pero wag ka namang magre-resign kung wala ka namang naihandang paraan para kung ano man yung sweldo na tinatanggap mo is mariretain pa rin sa'yo. Or even you can get it, you can still earn it through other
sources of income kung magre-resign ka sa trabaho mo. Wag ka magre-resign sa trabaho mo nang walang kapalit na trabaho o worst case scenario, wala kang na-establish na other source of income. Again, yung pagre-resign, emotional financial decision yun eh. Bakit? Busit na busit ka na sa boss mo eh. Pagod na pagod ka na sa trabaho mo. Gusto ko na mag-resign. Bakit ganun ang attitude mo? Pagod ka na, stress ka eh. Take a leave. Yun laki kong advice pag nagtatanong sa akin eh. Gusto ko na lang sir mag-trading. Sinabi nga wag mag-trade, wag umasa dyan eh. Meron na akong ilang mga session tungkol dyan na mas lalo ka magiging emotional pag natalo ka, kala mo kikita ka, mag-resign ka, kala mo umaasa ka ng sobra-sobra expectation mo sa trading and it turn out naging worse pa sitwasyon mo. So again, yung emotional financial decision, wag na wag, no? It can, masisira talaga buhay mo pag ganun ka mag-decision sa mga kaperahan eh. Lalo na yung pagdating sa trabaho, no? Or sa negosyo man, no? Pagdating sa negosyo, yung negosyo, wag mo lang basta-basta gagayahin. Hindi porke uso sa ganito eh, gagaya ka na, magpa-franchise ka na. Pagdating sa negosyo, pinag-aaralan yan, it's something na dapat knowledgeable experience ka. Imaginein mo, gagawa ka ng isang bagay, involve ang kaperahan, wala kang idea, wala kang experience. 'Di ba? Walang kinaibahan yan sa bumili ka ng stock, hindi mo tinignan yung chart, hindi mo tinignan yung fundamentals, basta binili mo na lang na pomo ka. Sa negosyo ganun din. Wag kang magne-negosyo nang hindi mo alam at dapat may plano ka rin kasi first 6 months yan lugi, no? So again, papasok yan sa emotional financial decision. Gusto mo na magnegosyo, gusto mo na umalis sa trabaho, gawin mo na maayos, gawin mo na you need to build something from scratch in a more sustainable way, in a more strategic way, no? Ito, yung third, napakaganda nito. Your expenses should be indirectly proportionate. Anong ibig sabihin ng indirectly proportionate? Kabaligtaran to your total cash flows. Imagine this, no? Total cash flows, ibig sabihin from multiple sources of income. Whether sa trabaho, negosyo, trading, passive income, ideally, for example, 300 to 500K a month or 1 million a month and still maintain, no? Idea lang naman to at 20 to 30K lifestyle. Ayan. Kaya ba yan? Kinakaya. Depende doon sa priorities mo at budgeting mo. Kaya yan. Why? Ako personally, yung total expenses ko, yung mga grocery at kung ano-ano, nami-maintain ko ng mga ganyan eh. Kasi tinatrack ko, no? For example, SNR, ganito. Tsaka, bakit ko nami-maintain ng 20 to 30K? Kinukuha ko lang sa trading gains eh. Yung di ba, nakaseparate yung trading and investing port natin. So, yung mga expenses na ganito na 20 to 30K, nami-maintain ko. Bakit? Nakukuha ko sa ibang source sa trading gains natin. So, therefore, gumastos man ako ng mga 20 to 30K, yung actual na pera, napapaliit ko pa yan kasi nga, na-offset nung kita natin sa trading. See, di ba? Yun yung purpose din ng trading, to take care of regular expenses. In a way, parang, yun nga, additional source of income natin to take care of our regular expenses. So, mas masisave mo pa at may invest mo pa yung cash flow na dumadating sa'yo from different sources of income. Again, it's about the behavior and attitude. Anong ibig kong sabihin dito? Hindi porket malakas kong kumita, malakas ka rin gumastos. Baka mamaya nag-iba na lifestyle mo. Baka nga mamaya, directly proportionate pa. 300 to 500K ka kumita a month, pero lintik naman gumastos ka 1 million a month o 500 a month. So, wala rin, di ba? Kasi nga, yung lifestyle mo nag-iiba. Dati-dati, isa kotse mo ngayon, 3 na. Wala rin, di ba? Sabi ko nga kanina, hindi ibig sabihin na yung financial literacy, hindi yan, it's not about having more money. It's about how to manage it eh. No? Magta-transition ka, ganito, kita mo, una, 6 digits, 100,000, 200,000, na-reach may 500 to 1 million. Ang tanong, yung evolution mo ba na yun, pati yung pagmamanage mo ng pera, nag-level up, baka mamaya hindi. Hindi ka rin naman makakarating doon sa ganong stage kung hindi mo kayang i-manage ang pera mo. So, kaya ako nasabi na best practices kasi anong ibig sabihin? The more na yung mayaman ka, the more kang kumukuripot na nagiging practical. Ganun lang ang ibig sabihin niya. Pwede ka naman magkaroon ng luho pero diskarte. Kaya nga tayo, ang diskarte natin,
every year, meron tayong mga panalo stock. Every year, meron tayong pinupuruhan. Katulad ng mga discussion natin, in 6 months, no, during our buying season, October nag-uumpisa, to our selling season, nag-uumpisa ng January, makukuha mo na yung gusto mong quota for the year na pwede mong kunin dun yung lifestyle na gusto mo. See, through passive income out of our short-term investment, dun mo kukunin yung lifestyle na gusto mo. Meron sa atin na isang member natin na gustong bumili ng Raptor, may pambili ng Raptor. Ang ginawa niya, ininvest niya muna dun sa Trio Panalo. O di, yung pambili niya ng Raptor, kumita pa, tapos kung bibili talaga siya ng Raptor, galing doon sa kita ng pera niya. Yung kasing tinatawag na, yung gratitude, pwedeng i-delay yan eh. Gusto mo ng bagong sasakyan, may pambili ka, hindi ibig sabihin na bibilin mo yan. Dumiskarte ka. Tulad natin, meron tayong kakayanan na kitain kung ano man yung ideal na gusto nating kitain para masustain natin kung ano man yung lifestyle na gusto natin, which we all deserve. We work hard for it. Kaya lang, nasa tamang diskarte. At kung madedelay mo yung gratitude, the better. Para magamit mo yung pera sa tamang bagay. Katulad ng example ko kanina, in-invest mo na sa Trio Panalo, o de, ilang percent yung tinaas, di ba? Lalo naman yung kay dito, o de, yung pabili ng Raptor, ilang Raptor pa yung pwedeng bilhin? Sobra-sobra. See, di ba? And ito yung satisfaction that we can all get eh. Nabili natin yung isang bagay na gustong-gusto natin. And that thing, no, yung bagay na yun will always remind us on how strategic we are in terms of fulfilling that dream. Na alam natin, hindi directly sa hard-earned money natin yun, kung hindi doon sa kinita ng hard-earned money natin. So, mas masarap yung pakiramdam, di ba? Imagine mo, nakabili ka ng gamit, nakabili ka ng sasakyan, nakabili ka ng kondo, gamit lang yung pera na kinita ng pera mo because kumita ka ng malaki sa stocks. In reality, maraming nakakagawa niyan. Bumibili ng lupa, no? So, yumayaman ka ng yumayaman kasi alam mo paano i-manage kung anong meron ka. Again, doon tayo magkakatalo eh. Iba-iba tayo ng financial status ngayon. Ang tanong, paano mo i-manage yung pera mo? Talo ka nung sapat lang yung pera, na-grow niya organically, tapos he or she was able to increase it through the years rather than ikaw, hindi mo alam paano i-manage mo. Marami ka lang pera pero hindi mo kayang palakihin. See the difference? No? Kaya napaka-fortunate natin na nasa stock market tayo eh. Why? Walang kayang tumapat dito in terms of multiplying yung wealth eh. Kumbaga parang kung i-invest mo sa negosyo, may mga tinatawag na return on investment, standard na 3 years eh. Sa atin, di ba, months lang ang pinag-uusapan natin. Sample ko nga kanina, 6 months eh. Bubudega ka, yung standard, yung buying season natin, October, November, December. Aanihin mo, January effect, February. See? Di ba? So, ang gandang diskarte sa buhay. Don't just save, learn to invest your money to the right asset that will provide optimum returns. Diyan napapasok yung short and long-term goals. Pagdating sa long-term goals, yung real estate, you can never go wrong in real estate. Provided nasa tamang location. Whether land man yan o condominium o bahay, siguraduhin mo may return yan. Yung pwede mong parentahan. No? Pwedeng bumili ka ng lupa, tapos may magtatayong gasolinahan, sila magpapagawa doon, paparentahan mo na lang. Bumili ka ng bahay, pwede mong parentahan. Bumili ka ng kondo, paparentahan mo. Ngayon, maraming nagbebenta ngayon. Pansinin nyo. Pero obserbahan nyo, pag-aralan nyo mabuti, wag agad bibili. Wag agad bibili. Yung prime location, personally ako tinitingnan ko yung Makati, BGC, yung Taguig area. So, hindi naman ako nagmamadali ng sobra-sobra. Pero yan kasi yung pinakamagandang location na kung bibili tayo. At may nagbebenta. Marami nagbebenta ngayon eh. Doon sa lugar na yun. Kasi, maganda yung location na yun. Very stable. Yun yung prime location pagdating ng real estate sa Pilipinas. Yung Makati. Saka yung BGC. Okay? Build your career. Ito, napakaganda nito. No? Build your career in your 20s. Okay? Yan naman ang di ba, standard,
no? Magtatapos ka ng pag-aaral, sa 20s mo, gahanap ka ng trabaho. Magiging manager ka ideally before 30. No? Matinding performance mo na yun, very outstanding ka, pero that is achievable. Focus on establishing your passive income during your 30s and 40s. Diyan ka na talaga magbibuild ng mga real estate. Diyan ka na mag-iisip na paano ako bibili ng mga properties. Kasi why? Diyan ang kalakasan ng kita mo eh. Imaginein mo, no? By 30s, manager ka na. Manager, director, executive. Yung 30 to 40s na yan, no? Sa akin kasi, ganyan ang ginawa ko talaga eh. 30s to 40s, naging executive level ako, managerial, director, hanggang sa executive. Tinarget ko na siya. 20s pa lang ako, nasa college pa lang ako. Nag-decide na ako kung ano yung gusto kong maging, no? And then, protecting and continuously building your wealth during your 50s to 60s. So, may kanya-kanya ka tayong goal eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako in terms of financial achievement, sa akin, still a work in progress. Ang layo pa. Bakit? Tinitingnan ko lagi yung 10 years ahead of me. Ngayon, nasa 42 ako. Ano yung gusto kong maging in my 50s to 60s? Sabi ko nga dito, continuously build your wealth during yung 50s to 60s. So, kung ano man yung napundar natin during our 30s to 40s, yung passive income, mas ipoprotect naman natin yan, mas palalakihin pa natin yan in our 50s to 60s. Therefore, talagang hindi hinto yung retirement in the sense na tuloy-tuloy eh. But it's strategic in a way na ginagawa mo o you're doing something in your life na ikinakayaman mo. Kasi kung imagine hanggang 65 ka magtatrabaho sa corporate, hindi mo magagawa lahat yan. Hindi ka makaka-acquire ka ba ng buti sana kung sobrang naging executive ka, VP, president ka, pero limited pa rin. Kung nasa executive ka, alam ko may sumisweldo ng mga 500, 600 a month. Kung executive ka, still limited pa rin eh. Makakabili ka ng property but still yung being wealthy again is having more time and option, not just money. Diba napag-usapan natin yon, diba? So, para sa akin, if you can do something, no, kung na-build mo yung career mo in your 20s, naging manager ka at 30s, humataw ka hanggang 40s, palagay ko yung 10 taon o 20 taon na hinataw mo yung buhay mo, enough na foundation yun para mag-umpisa ka ng something bigger than you in your 40s. Sabi nga, life begins at 40. Then do something to have a different life once you turn 40. Kung yung iba sa inyo, nasa 50s na, I'm pretty sure. May mga nakausap ako sa meetup. Ako, na-amaze ako eh. Dahil may mga farm, kinita nila sa ganito, bumili sila ng property. Nakakatuwa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dealing with people in all ages, marami akong natututunan. May mga bata, ako nakakausap sa meetup, mga tiga-CI, may mas matatanda sa akin, 50s and 60s, na-amaze ako na pare-pareho tayo ng mindset, pare-pareho tayong financially literate. Kaya ang gandang organization tong CI program dahil hindi lang naman stock market ang pinag-uusapan natin kung hindi yung mismong financial life natin. And by doing so, we are encouraging and empowering each other. Okay? Kaya yung meetup, looking forward ako, matuloy ulit yan, mangyari ulit yan. Sana matapos na itong pandemic na to kasi sa akin, ang laking bagay ng interaction eh, yung ma-meet ko kayo isa-isa. Imagine kung gaano karami yung kailangan kong i-meet. Iba yung usapan natin sa personal eh, no? And by the time comes, I'm pretty sure marami tayong i-share sa isa't isa, lalo na yung nasa 30s to 40s ngayon, na actively establishing your passive income na pag-usapan natin mamaya, no? For me, number one, most important rule dito sa mga to is being wealthy is having more time and option, which is true. And most importantly, never compromise your health for the sake of attaining more wealth. Marami akong, may mga nakilala ko, nabalitaan ako na nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya sa SM na naging ABP, no? Sobra-sobra trabaho, siya yung pinaka maaga sa office, pero late na umuwi. Alam niyo, kinamatay yung trabaho rin niya mismo, na sobrahan. Ibig sabihin, na-sacrifice niya yung health niya because she worked too hard, which is hindi balance eh. Hindi rin worth it. Hindi rin niya na-enjoy yung pinaghirapan niya.
Kaya nga, in the process of attaining your wealth, in the process of building your passive income, do not compromise your health. Baka naman sumusobra na. Kaya nga pansinin nyo to guys ha. Noong 2017, 18, 19, lintik yung puyat ko. Lintik. Nung minararamdaman na ako, sabi ko parang may mali. Kasi di ba as you all know, inaabot ako ng 3 a.m., 4 a.m., tapos gigising pa ako for trading 8 to 9. Nagawa ko yun at for several years, pero nung may nararamdaman na ako, oops, medyo may mali. Kita nyo, binago ko. No? Kasi nga, huwag yung i-compromise. Hindi porke gusto mo yung ginagawa mo, baka napapabayaan mo yung sarili mo. That's one of my, siguro, sabi ko nga sa inyo, when I'm discussing something, it's based on experience and not just theory. So kung sa inyo, kayo kasalukuyang humahataw sa buhay, wag nyo i-compromise yung health nyo, sayang naman, di ba? Maganda ma-enjoy nyo yan at maganda humaba yung buhay natin kasi lalo na kung may value ka na ginagawa sa ibang tao. So isipin mo yon, di ba? Kung maraming tao na nagre-rely sa'yo, maraming tao umaasa sa'yo, pamilya mo o hindi, di ba? Importante sarili mo, pangalagaan mo. Okay? Sa last slide, bago mag Q&A is ito, no? Building your passive income. In terms of building your passive income, obviously, yung napag-uusapan natin madalas is yung real estate, no? Tumingin ka ng mga real estate, maganda kung meron kang existing, pero para sa akin, yung land continues to appreciate. Bakit? Ang scarce resource yan eh. Dumadami ang tao, pero yung land ba dumadami? Hindi. Fix lang yan. Yung lupa sa Metro Manila, forever ng ganyan ang sukat niyan. Pero ang tao, yung density, dumadami, kumukonti yung space. Kaya tumataas ang value. Yung law of supply and demand yan eh. Kaya gano'n ang logic, no? Bakit tumataas ang value ng lupa? Kaya yung lupa, napapatayuan mo ng bahay, kung nasa city yan, in a way, no, pwede mong parentahan and over time, tumataas ang value. And you have to consider it as investment. Lalo na kung paparentahan mo, mas maganda. Same thing with condo. Although yung condo kasi, di ba, may limit na 50 years yung economic life. Pero imagine 50 years, sobra-sobra mo na mababawi yun. Pwede mo rin namang ibenta after 10 to 20 years eh. Kung paparentahan mo yung ROI nun, sabihin mo ng 10 to 15 years, bawi mo na yung ininvest mo dun. No? The more condo you have, the better. Kasi in terms of passive income, yung mga rental, ideally nga, yung rental na isa-set mo for passive income purposes at least 6 digits. Sample, meron kang 3 condo, ang renta doon, 30,000, so that's 90,000. No? Something like that, parang may idea lang kayo. Invest in high dividend paying stocks. No? Ito na dito, napapasok yung diversification. Kailangan iba-iba yung sources pagdating sa passive income. So, marami na tayong option ngayon. Di ba? May REIT na bago ngayon. Di ba? So, standard nasa 5%, pero pag nag-mature yung market, nag-grow yung market, pwede pa yung 6 to 7% per annum. Ngayon yung dividend sa REIT, hinahati ng 4 quarters. So, yung iba kasi nagkaroon ng misconception, yung 5% kada quarter. No, it's annual. Hinahati sa 4 na quarters yan. Preferred shares, may mga regular dividend yan. So, annual, semi-annual. In a way, passive income kasi nandun lang yung pera mo tapos kumikita ka ng better than napakaliit na interest sa bangko, no? So yung 5 to 7% maganda na yan. Naglagay ka ng 1 million, 2 million doon, how much na yon, di ba? It will take care of your small expenses, depende kung ano yung lifestyle mo or depende kung ano yung obligation mo. Okay? So meron kang malaking passive income through rental. Meron kang mga maliliit, although malaki na rin yan, di ba? So imagine, dyan mo na i-allocate yung income mo. Ito yung income ko, i-allocate mo dun sa expenses mo. Doon na papasok yung budget mo. Itong income ko sa renta ko dito, pwedeng diskarte. Ito ha. Bumili ka ng isang condo ulit. Yung isang condo mo, bayad mo na. So, ibig sabihin, may nagre-renta ron, binubulsa mo na yon. Bili ka ng bagong condo. May amortization yun, di ba? Yung kinukolekta mo dun sa isang condo, yun yung nagbabayad nung monthly amortization mo doon sa isang condo na yun. Tapos, di ba, pinaparentahan mo rin yun na self-liquidating eh. So, pwede maging 3 yung condo mo. Something like that. Yun, may discarding ganun eh. No?
So, the more na napay-pay off mo yung condo mo through self-liquidating or other means, the more na nagkakaroon ka ng more financial capability to acquire more condo hanggang sa maging self-liquidating sila sa isa't isa, or pwedeng matulungan ng isang condo mo na bayad mo na bayaran yung isang condo. For example, yung condo na yun, mahal, 2 bedroom, no? Tapos mapapaupahan mo lang ng, for example, mga 30,000 kasi yung market ngayon medyo so yung 15,000 galing doon sa isang condo, parang ganon. So in a way parang nagkakatulong-tulong sila, no? Okay, nakokontrol mo, no, yung income mo sa ganito, alam mo kung saan mo i-allocate na obligation. Ideally sa budgeting, in terms of budgeting ng cost and expenses mo, dapat may kamatch na corresponding income yan. Wag kang magbabudget ng cost and expense na walang kamatch na income. Otherwise, magkakaroon ka ng tinatawag na deficiency. In layman's term, kakulangan. And pag kulang ka, walang magpo-provide na income doon sa expenses na yun. Saan mauwi yun? Sa utang. Which is bad. Okay? Create your own brand. No? Maximize that digital age. Napakadaming ways para gumawa ng passive income. Nakita nyo yung mga YouTube channel ngayon, yung dating hindi nag-YouTube, yung dating wala namang talento, diniscover nila yung talento nila. Marami ngayon through YouTube, Facebook, through ads, kumikita sila. Patawa, lahat. Basta i-discover mo lang yan. Kasi ito yung isang way. Baka mamaya kasi hindi mo pa nagagawa o natatry ito. Mahihiyain kasi ako, sir. Sa panahon ngayon kasi hindi na po pwede yung nahihiya ka eh. Makakain mo ba yung hiya mo, di ba? Hindi eh. Kailangan yung diskarte ngayon, medyo kapalan mo na talaga yung mukha mo na disente pa rin. Kailangan may pa-provide ka ring value sa tao. Ano ba yung talento mo? Ano ba yung pwede mong i-contribute sa society? And then, create a passive income out of it. Paano naging passive income to mga ganito YouTube channel? Through ads. Passive income in a way na pag in-upload nila yung video o content nila, kumikita na through ads. Hindi ganun kadali, but it takes time, but it's worth it. Diba? Alam naman natin yan kung magkano kinikita ng mga yan. At nagsimula rin yan sa mga maliliit. No? Establish a lucrative business and build a great team to run it. Medyo higher level na to, pero most of the self-made, ganyan ang ginawa. No, they think of a new business that can provide solution to other people. They cannot work on their own. They need to build a great team. Bakit? Yung brand mo, yung business mo, kailangan mag-grow eh. Paano mo i-grow yun? You cannot do it alone. You need to find a good manager, a good supervisor, a good rank and file, a great team, no? To expand your business. Kasi kung may business ka, tapos hindi mo mag-grow, no? Lalo na kung nasa retail yan, may online business ka ngayon, di ba? Sometime 2019 na pag-usapan natin yung online e-commerce business na yan, di ba? Meron tayong actual session dyan. So imagine kung mag-create ka ng online business, hindi mo naman kayang lahat yung mga digital marketing, yung mga logistic, kailangan mo ng tao eh. Paano ka mag-increase ng business mo kung ikaw lang yan? So may mga bagay na kailangan mong i-consider. Okay? Discover your $1 million talent and establish something with the objective of helping other people solve their problems. Kaya yung mga nag-create ng app, etc., yan yung talagang nagkaroon ng matinding passive income, di ba? Yung through rights, through yung mga credits, di ba? Yung mga royalties. Kaya nga yung talent mo, lahat tayo meron yan eh. Meron ka bang talent magsulat? May talent ka bang kumanta? May talent ka bang lahat ng talento? Kumbaga meron tayong unique talent. Nagkakatalo-talo lang tayo. Paano natin i-discover yon and i-monetize yon? Basta makakatulong sa ibang tao, makakabigay ng solusyon or information, or kahit na sa anong paraan, basta legal. Katulad niya, YouTube channel, maraming mga nag-entertain dyan. So see, di ba, ginagawa nila yun kasi yun yung talent nila, masaya sila doon, kumita sila. No? So kung meron kang ganong talento, kailangan mong i-discover yan. Lahat tayo, we're equally given $1 million talent. Nagkakatalo-talo lang, kung na-discover mo na ba, at ginawa mo na ba yung paraan
para makabuti sa ibang tao and in a way, babalik din sa yun. Okay? Thanks everybody for watching my video about the financial literacy and its best practices. So yung napanood nyo guys, isa yan sa mga archive videos sa CA program, part of the value-added discussion. So CA program, 12 months online ito, stock and crypto market online guidance program. May mga recommendation, research, technical analysis, fundamental analysis. So if you are interested to join, email nyo lang ako sa gem012613@gmail.com. Looking forward to receive your email and I will reply immediately. Thanks guys. God bless.